Goku nagsisimula ng mag-training. Hello guys, Ugok Anime PH nga pala, ngayon nga ay pag-uusapan na natin ang Dragon Ball Goku's Lost Ark on Planet Yardrat Part 7. Pero bago nga tayo magsimula ay kung bago pa nga lang kayo sa ating channel ay malaya naman kayong i-click ang like button para lagi kayong maging updated sa mga ganitong klase ng content. Ngunit bago nga tayo magsimula ay mag-recap na nga muna tayo sa last part. Natapos nga ang last part sa scene kung saan ay ating makikita na balak nang ang turuan ni Hasho si Goku ng kanilang unique na technique na instant teleportation. Pero bago nga ito mangyari ay kailangan nga muna ni Goku na mapag-aralan kung paano nito magagamit ang kanyang Super Saiyan transformation. Dito na nga papasok ang part 7 ng Dragon Ball Goku's Lost Ark on Planet Yardrat. Nagsimula nga ang unang panel sa scene kung saan ay atin makikita dito si Goku na kasalukuyan ngang nahihirapan. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na kailangan nga daw niyang mag-training ng mas maayos para nga ma-master ang paggamit ng Super Saiyan transformation. Pero sa moment na ito ay papunta na nga si Soba sa lokasyon nila Goku para nga iabot kay Goku ang bago nitong damit. Salita nga ulit dito si Goku at sinabi nito na mabuti naman daw at nakabalik na nga daw ito. Ngayon nga daw ay mapapag-aralan na niya kung paano gumamit ng instant teleportation. Salita nga dito si Soba at sinabi nito na Son Goku, sana tanggapin mo ang regalo ko na ito bilang isang token sa ginawa mong pagligtas sa amin lahi. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na salamat nga daw dito. Dito nga ay ngumiti lang si Soba. Salita naman dito si Hasho at sinabi nito na bagay nga daw dito kay Goku ang bago nitong damit. Sinuot na nga ni Goku ang outfit nito na talagang bagay nga sa kanya. Salita nga dito si Goku at sinabi nito na salamat nga daw sa mga ito lalo na nga daw sa mga Yardrat people. Pero dito nga ay nagsalita na nga si Hasho at sinabi nito na bago nga daw niya simulan ang pagtuturo kay Goku ng instant teleportation ay hayaan nga daw muna siya nitong ipaliwanag ang isang history. Ang mga tao nga daw niya at ang mga taga-Yardratians lang ang nag-iisang mga mortal ang nakakaalam ng instant teleportation. Tinuruan nga daw niya ang mga Yardratians kung paano gamitin ang instant teleportation dahil nalaman nga daw niya na balak nga daw ni Frieza na sakupin ang planetang Yardrat. Ang instant teleportation nga daw ay makakatulong sa mga Yardratians para nga daw makaalis agad ang mga ito once na mangyari ang pagsakop na balak ni Frieza. Pero ang totoo talagang purpose ng instant teleportation ay ang makapag-travel ng mabilis sa iba't ibang planeta kung kinakailangan, tulad ng pakikipagkalakalan at magkaroon ng contact sa iba't ibang planeta upang makatulong sa madalian pag-unlad ng isang planeta. Ngunit dumating nga rin sa point na nagdalawang isip akong ituro ang teknik na ito sa ibang mga Yardratians at sa mga kalahi ko. Dahil ito nga rin ang naging dahilan nila para nga gumawa ng mga krimen. Kaya ngayon ay pili na lang ang mga tinuturuan ko ng teknik na ito para nga maiwasan ang mga ganun pangyayari. Mas pinili ko na lang naturuan ng teknik ang mga Yardratians dahil mas mapayapa nga ang pamumuhay ng mga ito. After ngang masabi ni Hasho ang mga bagay na ito ay agad naman niyang tinanong dito si Soba kung kaya daw ba nito na masense ang ki ng tao na nasa paligid nito. Sagot naman dito si Soba at sinabi nito na oo kaya nga daw niyang gawin ito dahil ito nga daw ang basic na kailangan na skills ng mga warrior. Salita nga ulit dito si Hasho at sinabi nito na si Goku nga daw ay kaya nga din gawin ang bagay na ito, siya nga daw ang unang nasampulan ni Goku noong una silang magkita. Sagot naman dito si Goku at sinabi nito na pasensya na nga daw doon, basta ang naramdaman nga lang daw niya noong mga oras na yun ay parang may nanonood nga daw sa kanyang ginagawa, kaya gumawa na lang siya ng paraan para nga daw mapalabas niya ang nagtatago na yun. Salita naman dito si Soba at sinabi nito na hindi daw ba ito nag-iingat, noong dumating nga daw itong si Goku sa kanilang planeta ay talagang nagkagulo na sila. Salita nga ulit dito si Hasho at sinabi nito na okay, mas mabuting bumalik na tayo sa usapan tungkol sa instant teleportation. Ang kakayahan na masense ang ki ng mga tao sa paligid ay ang mahalagang skills na kailangan para matutunan ang instant teleportation at ito na nga rin ang magiging first step ninyo. Ang teknik na ito ang magpapahintulot sa inyo na mailipat ang isip at katawan nyo papunta sa ki na iyong nasense. Si Goku at Soba nga dito ay nagsimula na ngang i-visualize ang mga ki na nasa kanilang paligid. Pero si Goku nga sa mga oras na ito ay nag-iisip, ang pagbalik niya daw sa planetang Earth at ang essence ang ki ng kanyang mga kaibigan mula dito ay masyado nga daw imposible dahil malayo nga daw ang lugar na ito sa planeta niya. Dito nga ay agad nang nagpalabas si Hasho ng ki at sinabi nito na magpapalabas nga daw siya ng malakas na ki para nga daw maging madali para sa mga ito ang masense siya. Dahil na nga sa ginawa ni Hasho ay talagang nagulat nga dito si Soba at Goku dahil malinaw na nga nilang nasense ang ki ni Hasho. Salita nga ulit dito si Hasho at sinabi nito na ilagay nga daw ng mga ito ang kanilang index at middle finger sa noo ng mga ito at simulan nga daw ang pagpapadala ng ki palabas.
At ang key na inyong ipapadala ay dapat makipag-ugnayan sa nakapaligid na aura, kapag natagpuan nyo na ang akin key ay dun nyo na subukan ipadala ang inyong sarili papunta sa akin. At doon na nga susunod ang inyong katawan, kaya good luck sa inyo. Si Soba nga sa mga oras na ito ay ginawa nga lang ang lahat ng mga sinabi ni Hasho dahilan kaya nga matagumpay na nga itong naglaho, sinabi pa nga nito kay Goku na paalam na nga daw muna dito. Si Goku naman sa mga oras na ito ay nagulat nga sa nangyari at sinabi nito na antayin nga daw siya nito, pwede daw bang ipaliwanag ulit nito ang mga sinabi ni Hasho. Dagdag pa nga dito ni Goku na hindi nga daw madali na ma-visualize ang aura ni Hasho, bakit kaya hindi ko subukan na ang aura ni Soba ang akin essence. At dito nga ay sinubukan na nga ulit ni Goku na i-visualize ang ki dito ni Soba. Salita nga ulit dito si Goku at sinabi nito na kaya nga daw niya itong gawin. Ngunit hindi pa rin ito magawa ni Goku, salita nga ulit ito at sinabi nito na bakit nga daw hindi niya ito magawa, kailangan nga daw niyang magtanong dito kay Hasho, baka daw kasi may bagay siyang hindi naintindihan sa ipinaliwanag ni Hasho. Ang matutunan nga daw ang instant teleportation ay talagang magpapahirap sa atin bida. At lumipas na nga ang 2 buwan simula nang sumugod sa planetang Yardrat ang mga alagad ni King Cold. Na-master na nga ni Goku ang paggamit ng Super Saiyan transformation habang ang instant teleportation nga ay talagang hindi pa rin niya magawa. Sa planetang Earth naman ay muli na ngang na-reactivate ang Dragon Ball na nagmula sa planeta na Mekyan, muli na ngang hiniling ng mga taga-Earth na muling buhayin si Clearen at Goku. Ngunit si Goku nga ay hindi naman talaga namatay during ng laban nito kay Frieza. Humiling nga ulit ang mga taga-planetang Earth kay Porunga na ibalik si Goku sa planetang Earth. Si Goku naman sa mga oras na ito ay nakaramdam na nga ng kakaiba dahil bigla na nga lang dumilim ang kalangitan at may nagsalita nga dito. Ito nga ay walang iba kung hindi si Porunga, tinanong nga nito si Goku kung okay lang daw ba dito na ibalik niya ito sa planetang Earth dahil ito nga daw ang kahilingan ng mga kaibigan nito. Pero sagot nga lang dito ni Goku na salamat nga daw, pero kailangan nga daw muna niyang tanggihan ito, meron pa nga daw kasi siyang mahalagang bagay na kailangan matutunan. Kaya pasabi na nga lang daw sa mga kaibigan niya na siya na mismo ang babalik mag-isa sa planetang Earth. Dahil nga sa mga sinabi ni Goku ay talagang kinagulat nga ito ng mga kaibigan ni Goku sa planetang Earth, nagtaka nga ang mga ito sa naging desisyon ni Goku pero kahit na ganun ay masaya naman sila na malaman na buhay pa nga ito. Habang nagsasugawa nga si Goku ng training niya sa planetang Yardrat ay hindi nga niya alam na si Vegeta pala ay kasalukuyang umalis sa planetang Earth para nga hanapin siya. Si Frieza naman ay kasalukuyang nagpapagaling sa mga oras na ito at nagbabalak na nga rin itong mag-revenge dito kay Goku. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito kay King Cold kung saan ay may binabalak na nga itong gawin. Salita nga dito ang isang alagad ni King Cold at sinabi nito na according nga daw sa kanilang sources, ang isang Saiyan na nagngangalang Vegeta ay inatake ang ating base militar. At si Shima naman ay nakita na nga rin ng mga kasama niya sa isa sa mga planeta nito. 2 buwan na nga daw ang nakakalipas ng huli nilang ipinadala sa planetang Yardrat ang Squadron, kaya mas mabuti na isipin natin na tinalo ang Squadron ng isang Saiyan na nasa planetang Yardrat. Salita nga dito ang isang warrior at sinabi nito na buong Squadron baka mo. Nalilimutan mo ata na nandito pa ako. Sana hindi mo masamain Master kung ako na mismo ang hahanap sa unggoy na yon at sa isang traidor na si Shima. Dahil pinadala mo ako sa isang solitary mission hindi ko tuloy na samahan ang aking squad. Kaya responsibilidad ko na mag-revenge sa tao na gumawa nito sa mga kasamahan ko. Sagot naman dito si King Cold at sinabi nito na sige, puntahan muna, ayako na maging isang katatawanan ng aking empire sa buong universe na ito. Inaasahan ko na dadalhin mo ang ulo ng unggoy na yon sa akin. Pero kung ikaw ay mabibigo na madala sa akin ang ulo ng unggoy na yon ay mas mabuting tumakas ka na lang, kasi ako mismo ang tatapos sa'yo, naiintindihan mo ba? Sagot nga dito ang warrior at sinabi nito na naiintindihan nga daw niya, ipinapangako nga daw niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. At sa moment na ito ay mabilis na ngang umalis ang pang-apat na squadron para nga hanapin muna ang Saiyan Prince, ito nga ay walang iba kung hindi si Vegeta. Napunta naman ang scene dito sa planetang Lit, kung saan ay kasalukuyan nga itong inaatake ng isang mortal. Salita nga dito ang isang warrior at sinabi nito na hinahanap nga daw niya ang isang Super Saiyan na tumalo dito kay Frieza. May information na ba itong nalalaman about doon? Sagot naman dito ang isang warrior at sinabi nito na Super Saiyan na tumalo kay Frieza. Isang magandang joke yan. Ang warrior nga na naghahanap kay Goku ay walang iba kung hindi si Vegeta. Salita nga ulit dito si Vegeta at sinabi nito na mukhang hindi magandang araw ito para sa akin pero mas malinaw na hindi rin magandang araw ito para sa'yo. At dito nga ay nag-charge na nga si Vegeta ng isang malakas na pag-atake.
Ngunit bago pa nga niya ito mai-release ay nakakita nga siya dito ng isang spaceship na papunta sa planeta na ito kaya agad na nga niyang pinuntahan ito. Salita nga dito si Vegeta at sinabi nito na isang misteryosong space capsule. Maaring si Goku na ito. Sino nga ba ang paparating sa planetang Leak? Ito na ba ang muling pagkakataon na makikita natin na lumaban si Vegeta? Ito nga ang atin aabangan sa susunod na part. Kaya kung nagustuhan nyo ang video na ito ay malaya naman kayong i-click ang like button. Salamat guys!